Ngayong Christmas rush, pinapag-overtime na ng MMDA ang mga tauhan, lalo yung mga nagmamando ng trapiko sa mga bahagi ng EDSA na malapit sa mga mall. Nakatutok live si June Veneracion. June? Mel, ngayong taon ay 429,000 ang naitala ng MMDA na pinakamalaking bilang ng mga sasakyan na dumaan dito sa EDSA sa loob lang ng isang araw. Nangyari yan noong nakaraang buwan. At ngayong Disyembre, sabi ng MMDA, ay asahan na mas marami pang sasakyan dito sa EDSA, di ba pang kalsada, habang papalapit ang Pasko. Kapag sinabing EDSA, traffic ang siguradong isa sa unang maiisip. Pero ang malala ng traffic congestion sa pinakamahabang highway sa Metro Manila, asahang mas gagrabe pa, sabi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Araw-araw, ramdam ko na po yung traffic ng Pasko. Kahit hindi pa po Pasko, ramdam ko na po. Sobrang traffic. Grabe. Kabilaan. Kabilaan yung EDSA. Masilip na po yung traffic ngayon eh. Mahirap bumiyahe. Dito lang November 17, naitala ng MMDA ang pinakamaraming sasakyan na dumaan sa EDSA. Umabot ito sa 429,000 kumpara sa daily average na 408,000. Definitely habang papalapit na yung Kapaskuhan, alam naman natin yung ating mga kababayan, even nasa labas ng Metro Manila, yung mga nasa probinsya, ang tendency talaga nila is dito namimili. We're expecting that the volume of vehicles sa mga major thoroughfares natin ay tataas pa. Bukod sa dami ng sasakyan, hamon din sa traffic management ang nasa 30 mall malapit sa EDSA. Kaya naman pinapag-overtime hanggang hating gabi ang mga field personnel ng MMDA na naka-assign malapit sa mall areas na ang karaniwang duty ay mula 2 p.m. hanggang 10 p.m. Aming advice sa mga field personnel namin is to manage the traffic well as much as possible. Yun ang tutukan nila at huwag yung panghuhuli kasi meron naman tayong NCAP, may mga CCTVs naman. Pero para sa ilang Pinoy, baliwala raw yan dahil masabik sila sa diwa ng Pasko. Mula bata pa lang, nararanasan na yung traffic. Lagi na lang tuwing Pasko. Kaya, ayun po, sanayan na lang po talaga. Wala na po tayong magagawa dun. Para naman masigurong may sapat na masasakyan ng mga pasahero ngayong Kapaskuhan at Bagong Taon, isinasapinal na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pag-review sa application ng special permit sa mga pampasaherong bus. Kapag ma-traffic, dyan kadalasan nangyayari ang mga sagian at aksidente, sabi ng MMDA, at karaniwan sa mga involved ay yung mga banggaan ng kotse at motorsiklo. Kaya ang apela naman ng ahensya sa mga motorista ay konting ingat at labig ng ulo sa kalsada. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Dahil mataas ngayon ang presyo ng galunggong, payo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bakit daw hindi nalang mag-chicken? Sa price monitoring kasi ng Department of Agriculture nitong November 24 hanggang November 29, pumalo na sa mahigit 300 piso kada kilo ang presyo ng local at imported galunggong sa mga pamilihan sa Metro Manila. Sabi ni Chu Laurel Jr., mababa kasi ngayon ang supply ng galunggong kaya sumipa ang presyo nito. Kaya payo niya, bumili na lang muna ng mga alternatibo. Wala talagang supply eh. Kung limited talaga yan, tataas talaga ang presyo. Kasi I'm not saying na bababa yan dahil hindi naman I'm just being honest about it, diba? But then there's others. Because kung ganyan kamahal yan, magmanok na lang kayo. Pinatay, sasakal at hinihinalang pinagsamantalahan pa ang isang kasambahay sa Quezon City. Ang suspect, lalaking nanloob sa bahay ng amo. Nakatutok si James Agustin. Wala ng buhay at nakababa ang salawal. Ganyan natagpuan ng 57 anyos sa babaeng kasambahay sa pinapasukan niyang bahay sa Quezon City umaga nung Linggo. Sa imbestigasyon ng pulisya, kapapasok lang sa trabaho ng biktima at hinahanap siya ng kanyang amo na bedridden na. Nang hindi siya sumasagot, tinawagan na ng amo ang isa pang kasambahay. Doon na nadiskubre ang krimen. Nang pumunta na sa bahay yung kasambahay na isa, doon na nakita niya na nakahandusay yung
biktima natin na walang pang-ibaba, na nakababa yung pang-ibaba na damit. Sa aming investigasyon na yung biktima natin ay namatay sa pansasakal at may indikasyon pa na pinagsamantalahan nito. Bago yan, yung suspect natin ay nagnakaw pa sa loob ng bahay. Ilang alahas ng amo ang tinangay ng suspect. Sa kuha ng CCTV kita ang suspect na nakasuot ng puting t-shirt na naglalakad patungo sa bahay. Matapos ang halos 1 oras, umalis ang suspect na nagpalitan ng damit at may dalang sling bag. Nung binaktrack namin, mga 6 o'clock nandun na po yung suspect sa loob. At yung biktima naman, after mga 20 minutes, pumasok din sa bahay niya yung biktima kung saan nangyari yung krimen. At after 30 minutes, lumabas na rin yung suspect. Doon naman namin nakita yung suspect, iba na yung damit. Sa follow-up operation ng pulisya, naaresto kahapon ng 25 anyos sa lalaking suspect sa Tondo, Manila. May nakuha sa kanyang hindi lisensyadong baril na kargado ng mga bala. Sa record ng pulisya, 6 na beses nang naaresto ang suspect na dating nakasuhan dahil sa pagsusugal at pagnanakaw. No comment na lang po ako, sa korte na lang po ako magpapaliwanag. Maharap ang suspect sa mga reklamong robbery, rape with homicide, at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, Nakatuto, 24 Oras. Gusto nang kumalas ng mahigit 50 local water districts sa kasunduan nila sa Prime Water Infrastructure Corporation para sa serbisyo sa tubig gripo. Sinabi yan ni Senador Raffy Tulfo sa hearing ng Senate Committee on Public Services. Kaya, hinikayat niya ang Prime Water na i-terminate na ang mga joint ventures agreement sa mga water district na gustong kumalas. Lumalabas niya sa mga reklamo mula sa publiko na hindi tumupad sa service obligations ang kumpanya. Dumami rin umano ang natanggap nilang reklamo kaugnay dito. Sabi naman ng Prime Water, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa kanilang partners para marasolba ang mga issue. Pero, iginit nitong wala silang anumang paglabag. Prime Water, we ask you to meet us halfway. If you want this problem to go away, maybe it's time to walk away. Magpapasko na at tubig pa rin na nasa wish list ng ating mga kababayan. On my stand naman po, parang Prime Water has been following what is legally written sa JBA. We're not violating, although we admit kung ano man yung mga kakulangan namin. Kasunod ng mga paalala sa mga sundalo tungkol sa pagiging tapat sa konstitusyon at loyalty, inanunsyo naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtataas ng sahod at subsistence allowance ng mga military and uniformed personnel. Nakatutok si Mariz Umali. Umugong ang mga balita ng destabilisasyon sa hanay ng militar, kasabay ng mga idinaos na malawakang kilos protesta sa gitna ng sunod-sunod na naungkat na anomalya sa flood control project at pati sa budget insertion. Pero hindi nagpapatinag ang Pangulo na ilang beses nang nagpaalala sa mga sundalo na maging tapat sa konstitusyon. Tulad sa hapunang hinost niya para sa mga Council Sergeants Major, mga senior enlisted personnel na nagpapayo sa AFP Chief of Staff sa pagbuo ng mga pulisiya sa sandatahang lakas kamakailan. In these challenging times when uncertainty tries to cloud our vision, your purpose remains unchanged: to uphold our Constitution, remain loyal to the Republic, and to protect all Filipino citizens. Ganyan din ang bilin niya sa pagtatapos ng mahigit 600 bagong opisyal sa Major Services Officer Candidate Course. The AFP that you are part of now must always rise above politics. Your loyalty must not be for any individual or any faction, but only to the Republic. Ngayon, may magandang balita pang inanunsyo ang Pangulo para sa mga military and uniformed personnel, kabilang ang mga sundalo at mga pulis, pati Coast Guard, mga bantay sa mga preso at mga nasa National Mapping and Resource Information Authority. Bilang pagkilala sa inyong walang sawang paglilingkod, dedikasyon at husay, ating itataas ang base pay ng MUP. Sabi ng Pangulo, pagkilala ito sa patuloy nilang pagtupad ng tungkulin sa gitna ng hamon ng mga kalamidad at banta sa seguridad, mapalupa, tubig o himpapawid pa.
Ang ating mga MUP ang unang sumasagot sa tawag ng tungkulin kahit kaakibat nito ang mga banta sa kanilang kaligtasan. Sa lupa, tubig o himpapawid, hindi kayo nagdadalawang isip na magsakripisyo ng inyong kaligtasan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Hindi binanggit ng Pangulo kung magkano ang itataas sa base pay ng mga MUP, pero ipatutupad daw ito sa 3 yugto, sa January 1, 2026, January 1, 2027, at January 1, 2028. Simula January 1, 2026, itataas din ang subsistence allowance ng mga military and uniformed personnel sa 350 pesos kada araw. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa kabundukan ng Mindanao, namataan daw ang tinuturing ng pinakamalaking bulaklak sa Pilipinas. Anong bulaklak ito na minsan ang inakalang extinct? Sa pusod ng SPZ o Strict Protection Zone ng Ala Valley Protected Landscape sa Mindanao, namukadkad ang napakalaking bulaklak na ito, na species daw ng pinakamalaking Rafflesia dito sa Pilipinas. Ang Rafflesia Schadenbergiana, ayon sa mga kawani ng Protected Area Management Office ng Ala Valley Protected Landscape na siyang nagdokumento ng bulaklak. Ang perigone lobe o yung mistulang petals nito, nasa 30 cm ang lapad. Ang disc nito, 21 cm. Habang ang diameter naman ng opening ng bulaklak ay 46 cm. Sa kabuuan nitong lapad na 93 cm, ito raw ngayon ang tinuturing na pinakamalaking bulaklak na nadiskubre sa Ala Valley. Ang Rafflesia Schadenbergiana, endemic o tanging sa Mindanao lamang nakikita. Una itong nadiskubre noong pang 1882. Pero sa sobrang ilap ng bulaklak na ito, sa loob ng halos isang siglo, inakalang extinct o nawala na ito. Hanggang sa muli itong nadiskubre noong taong 1994. Tulad ng ibang Rafflesia species, naglalabas din ito ng masangsang na amoy. Kaya binansagan din itong corpse flower. Kaya siya mabaho kasi instead na yung traditional na or yung normal na amoy, ang binibigay niya kasi is sulfur compounds, yung dimethyl disulfide na nakikita dun sa reproductive part ng Rafflesia. So kapag full bloom po ang Rafflesia, mas malakas po yung amoy. Yun po yung nakakapag-attract ng mga langaw sa mismo pong Rafflesia. Wala itong dahon, tangkay at ugat. Dahil parasitic ito, buong buo itong nabubuhay sa loob ng host plant nito na Tetrastigma vine. Tanging bulaklak lang nito ang nakikita sa labas. Lubos bang kinatuan ng DNR SOC Sargent ang nadiskubring Rafflesia Schadenbergiana sa Ala Valley. Isa raw itong paalala na dapat ingatan ang naturang bulaklak. Critically endangered na kasi ito. Isa yung factor kung paano natin maprotektahan. Nilagay natin siya sa strict protection zone para mapanatili or maprotektahan yung kung saan man siya nakatanim. Pangalawa, paano maprotektahan is kailangan i-engage natin yung local communities for education. So kailangan alam nila kung ano yung itsura ng Rafflesia para alam nila kung ano yung poprotektahan. Largest Rafflesia species man sa Pilipinas, ang Rafflesia Schadenbergiana, pakalawa lang sa buong mundo. Ano kaya ang nauuna sa listahan? Kuya Kim, ano na? Ang pinakamalaking Rafflesia species sa buong mundo ay ang Rafflesia arnoldi na namumukadkad sa Indonesia. Ang pinakamalaking specimen nito na natagpuan sa West Sumatra noong January 2020. May lapad na 111 centimeters at bigat na halos 11 kilos. Kaya ito ang may hawak ngayon ng Guinness World Record para sa largest single flower. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Pinailawan na ang native-inspired Christmas tree sa San Juan City. Pwede ring mag-Christmas shopping sa Binuksang Bazaar doon. Nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Mel, punong-puno ng saya at kulay ang San Juan City Hall grounds nang sabay-sabay pailawan ang makabagong Christmas tree. Sinabayan pa yan ng engrandeng fireworks display at pagbubukas ng kanilang Christmas Bazaar. Sa masiglang tugtugan at sa bayang hiyawan, pinailawan ang makabagong San Juan Christmas tree sa harap ng City Hall.
Native-inspired yan ngayong taon dahil sa mga palamuting gawa sa kapis at abaka. May kalesa pa ito sa tabi. Simbolo ng pag-asa, pagkakaisa at mas progresibong pamayanan ang pinailawang Christmas tree at pina-espesyal pa yan ng engrandeng fireworks display. Ikinatuwa naman yan ng mga pamilya at kabataang dumalo sa event. Kailangan syempre mas piliin nating maging masaya. Lalo na dito may mga bata kaming kasama, may baby kami, kaya mas pipiliin namin talaga na maging masaya. Dagdag excitement pa ang pagbubukas doon ng Christmas Bazaar. Pagbukas po namin dito ng mga tiyangge, pati pagkain, nandito na rin lahat, mga pangregalo sa Pasko. Mga lokal na produkto, pagkain at iba't ibang mga murang pangregalo ang mabibili dyan. Layunin daw ng San Juan LGU na masuportahan ang maliliit na negosyo sa lungsod habang nagbibigay saya sa mga residente at bisita. This is the time na nagkakaroon kami ng mass exposure sa mas maraming tao. And ayun po, kumbaga malaking help siya para mas makilala pa kami. Mel, dahil opisyal nang bukas ang Christmas activities ng lungsod, marami ang inaasahang makisalo sa liwanag at ligaya ng lungsod. At yan ang latest mula rito sa San Juan. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Halos 80 bilyong piso umano ang nawala sa Kabanang Bayan dahil sa ghost flood control projects. Mula pa noong 2016, ayon kay Senador Ping Lacson. Sinisiguro naman ni Finance Committee Chairman Win Gatchalian na wala ng ghost projects na makalulusot sa panukalang 2026 budget. Nakatutok si Rafi Tima. Tumataginting na 79 billion pesos ang halagang nawala umano sa Kabanang Bayan dahil sa ghost flood control projects mula pa noong 2016. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, yan ang lumalabas mula sa updated report na ipinasa ng DPWH sa Blue Ribbon Committee. Actually, lumalabas parang 494 ang total. Not 600 plus. 494 ghost projects out of 13,000 projects. Sa halagang yan, pwede na makapagpatayo ng 22,000 hanggang 50,000 classrooms o mahigit 2,000 4-story, 12 classroom school buildings base sa average na presyo ng mga ito ngayon. Kaya ang halagang isinoli at isosoli pa lang ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, pati ang frozen accounts na 12 billion pesos, malayong-malayo pa sa perang posibleng tuluyan ng mawala ayon kay Lacson. Ghost pa lang yan, wala pang substandard. Wala pa itong mga road projects, wala pa itong multi-purpose buildings, flood control pa lang yan. Suwestyon ng Senador, i-deputize ng Ombudsman ang DOJ, Academe at mga government service officers para tulong-tulong hanapin ang nawawalang pera. Pagtitiyak naman ni Finance Committee Chairman Win Gatchalian, wala nang makakalusot na anumang ghost projects sa 2026 General Appropriations Bill. Bukas na inaasahang ipapasa ng Senado ang panukalang budget sa second reading. Huwebes sa susunod na linggo ang target ng Senado na makonvene ang Bicameral Conference Committee. Sa Biyernes, unang tinarget ng Senado na maipasa ang panukalang batas sa third reading. Next Tuesday, kasi holiday on Monday, third reading na. Friday? Hindi ngayong Friday. Wala nang Friday, sir? Wala na. Okay. So we're moving it to, kaya pa naman by next Tuesday. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Bagong uri ng pork barrel, ganyan tinawag ng isang senador ang allocable funds o termino para sa discretionary fund ng DPWH na naka-assign sa mga congressional district. Pero paano nga ba yan posibleng mabahiran ng katiwalian? Atin pong himayin sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Substandard? Sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee at maging sa mga pagdinig kaugnay sa national budget, may salitang pirming nababanggit. On top of the allocable. Nagkaroon nga ng biro-biroan na ang allocable ay pondong inaalok sa mga mambabatas. Parang ano yun? Inalok? Pero ano nga ba ang allocable funds? Paliwanag ng DPWH, ang allocable funds ay mga discretionary fund ng DPWH na naka-assign sa mga congressional district. Ipinipresenta ito sa mga mambabatas na pwedeng pumili ng proyekto mula sa isang menu mula sa mga district engineer. Ang siste, ipapasok na ang proyekto na nais ng mga mambabatas sa National Expenditure Program o yung President's Budget na isusumite ng Malacanang sa Kongreso.
Ibig sabihin, wala pa man sa Kongreso, nakasuksok na sa President's budget ang mga proyektong gusto ng mga mambabatas. Nauna ang pondo kahit wala pa man ang proyekto, kaya sabi ni Senador Panfilo Lacson, pwedeng mapasukan ng katiwalian. Dito sa allocable, ang sindikato dito, DPWH at saka yung mambabatas. Totoo. Oo. Tapos, sila lang nag-uusap. Minsan, nag-a-advance na, allocable pa lang, NEP pa lang, may advance na yung contractor na 10%. Ibig sabihin, hindi pa nga naipapasa yung batas at hindi pa nagde-deliberate sa both houses, tukoy na nila kung sinong contractor. Naintriga ang ilan sa paraan ng pagtukoy ng DPWH sa allocables. Hindi kasi pantay-pantay ang pondo ng mga distrito. Ayon sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, mula 2023 hanggang 2025, pinakamalaki umano ang allocables na napunta kina Presidential son Ilocos Norte Representative Sandro Marcos at late Representative Ferdinand Martin Romualdez. Paliwanag noon ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, may formula umano silang sinusunod. Meron kami kasing the allocation, Your Honor, for under the NEP, meron yung allocation formula that we have been using. And this will determine actually what would be the allocable amount per legislative district po. Pero kung ano ang formulang ito, tila iilan lang sa DPWH ang nakakaalam. Sir, regarding allocable, department po ang formula nun, hindi po district office. Again. Department po yung nagpo-formulate. In district. Yes po. Sabi ni Lacson, dapat galing sa Regional Development Council ang mga panukala kung anong proyekto ang kailangan ng mga lokal na pamahalaan. Aniya, lalabas tuloy na ang allocable fund na nauso nitong 2022, ang bagong uri ng pork barrel dahil tulad ng pork barrel, may say ang mga mambabatas kung saan ito ilalaan. Talagang di hamak na mas masama kasi yung dating pork, nung legal pa, nakalimit yung bawat senador 200 million. Yung sa House naman, I think 70 million. Lalong napasama kasi unconstitutional, nawala na ng ceiling. Oo. Kasi pag-uusapan na natin dito, 10 billion, 14 billion, 5 billion, Ganon na yung nag-standard. Sa 2026 budget, sinasabing meron pa ring allocable na ayon kay Senadora Loren Legarda ay nasa 400 billion pesos. Sinabi naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na titiyakin niyang wala ng allocables sa 2027 budget. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mula sa kanyang biggest fear, life mission at newfound passion naman ang ibinahagi ni Asia's multimedia star Alden Richards sa ikalawang bahagi ng GMA Integrated News interviews. Sa dami ng kanyang mga pinagdaanan sa personal life at showbiz journey, meron ba siyang gustong balikan sa nakaraan? Ichichika yan ni Nelson Canlas. Puno ng pasasalamat ang puso ni Alden Richards sa kanyang pagdiriwang ng 1.5 dekada sa showbiz. Ipadarama niya raw ito sa People Who Matter sa pamamagitan ng isang event, ang AR-15 Moving Forward sa December 13 at the City of Santa Rosa, Laguna Multipurpose Complex. It's always about giving back, making people feel special. I like to make people feel special kasi. And there's no one who's more deserving of that, but the people who have helped me and that has been very instrumental with my career. Gusto ko maramdaman nyo na parang there's nothing but gratefulness and appreciation yung past 15 years. And lahat kayo kasama doon. Sa pagpapatuloy ng aming usapan sa GMA Integrated News interviews, Alden let his heart out on his sleeves. Lalo't ang kanyang misyon sa buhay ang naging topic. You don't fail to inspire people. Wow. Siguro ano siya I think that's my mission. Doon ako na-fuel to yung like whatever it is that I'm feeling, gusto ko na si-share ko siya. Ayoko siyang sinasarili.
there's no fulfillment with a success that's being celebrated by just one person. Being able to be here and be a platform of inspiration to make people feel like that their lives are getting better every day with the things that you do. I think that's my higher calling. Mas lumalim ang usapan ng Magawi Kami sa mga taong nagkaroon siya ng ugnayan in the last 15 years. How I wish I could have go back to the times na nasaktan ako ng mga tao and I've hurt some also. Gusto ko lang siyang balikan, but yun nga, kagaya nung sabi ko, para baguhin? Para just to, baka kaya lang itama ulit. Para lang mawala yung sakit sa nasaktan ko and mawala yung sakit dun sa nanakit sa akin. Medyo yun kasi yung parang things that I tend to go back to. Na what if hindi kaya nangyari yun? What if okay? What if? Yung the what ifs of life. Ang lalim niyan. Yeah. May pangalan ba yan? Marami naman sila. Noong Mayo, matatanda ang inamin ni Alden sa GMA Integrated News interviews na dumaan siya sa depression. Kumusta na kaya ang Asia's multimedia star ngayon? It was a very difficult season in my life because I was really lost. Parang hindi mo manavigate saan ka, di ba? Parang nothing makes sense anymore. Walang motivation. I took for granted a lot of things, which is a very bad mindset to have. But yun nga I mean, all the people are there to give their support. I'm just so grateful for the people that are taking care of me and shield me. One thing I've learned from that is, at the end of the day, you only have your faith and yourself to get out of that. Are you better now? Yes, actually. A lot? Yeah, better. Fulfilled actor and performer. Nagpahanga din si Alden sa kanyang kauna-unahang directorial job. Inamin niya na gusto niyang i-discover at palawigin pa ang kanyang newfound passion sa pagdidirect. I'd like to do a project na director lang ako. I think that's my priority. Para totally focused ka lang sa storytelling, how you want the characters to be laid out. Wishlist na artista na i-direct? Oh my God. Baka masyadong ambitious. Sana si Kuya Dong tsaka si Yan. Talaga? Bakit sila? I have always looked up to both of them. With Kuya Dong and Yan, I just want to see them in the eyes of a director rather than a friend and a co-actor on a project. Iba rin yun. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules, mga kapuso, 22 araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Ang Pasko